Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng ilegal na droga sa Dasmariñas, Cavite. Chris, anong nakuha sa suspect? Connie, nasabat sa suspect ang 600 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 4 na milyong piso. Batay sa investigasyon, nahuli ang suspect sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay H2. Bukod sa iligal na droga, nakuha rin sa suspect ang 1,000 piso mark money, cellphone at ID. Walang pahayag ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan naman ang dalawang magkaibigan matapos tamaan ng sanga ng nabuwal na puno sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Kwento ng mga biktima, dumaan lang sila sa simbahan bago pumasok sa trabaho. Paglabas nila sa gate ng simbahan, bigla na lamang nabuwal ang puno ng akasya. Nakatakbo sila kaya't hindi nadaganan, pero natamaan sila ng mga sanga nito. Nagtamo sila ng mga sugat sa noo at siko. Damay rin sa insidente ang isang waiting shed, street light at ang bubong ng isang tricycle na nakasilong sa ilalim ng puno roon. Ayon sa Mangaldan MDRRMO, posibleng nabubulok na ang ugat ng puno dahil sa katandaan nito. Natanggal na ang nabuwal na puno. Webes latest na mga mare at pare. Nag-co-parent mode ulit ang Kapuso stars na sina Max Collins at Pancho Magno. Para yan sa moving up ceremony ng anak nilang si Sky. Special day yan para kina Mommy Max at Daddy Pancho. Sa sobrang tuwa nga yata ng bata na muli silang nagsama-sama, nahulog si Sky sa stage. It was a disaster, but super happy kami. Happy din siya. But it was funny. I mean, he didn't get hurt. He's just overly excited. Siguro mas excited siya because magkasama kaming lahat as a family, di ba? After ng event, naghanda agad si Max para lumipad pa Canada. Makikisaya siya sa Global Pinoy sa Toronto this weekend. Kabilang sa isi-celebrate doon ang Philippine Independence Day, Filipino Heritage Month sa Canada, 15th anniversary ng Philippine-Canadian Charitable Foundation at 20th anniversary ng GMA Pinoy TV. Pinoy-style celebration ang mararanasan sa 2-day event na libre ang admission. Makakasama rin sa events as media partners ang GMA Pinoy TV, GMA Life TV at GMA News TV. Gusto ko lang pasayahin ang pamilya ko, ang mga tao na nanonood sa amin, syempre sa GMA, and para sa mga global Pinoys that watch GMA Pinoy TV. Gusto ko rin silang pasayahin. So yun talaga yung hinahanap ng puso ko. Sa susunod na linggo, planong ihain ni Senador Bato de la Rosa ang isang resolution na layuning ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Sabi naman ng iba pang senador at ng House Prosecution Team, dapat matuloy ang impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. June 11 magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa man nagsisimula, may kumalat na sa Senado na draft resolution na layong ibasura ang impeachment complaint nang hindi dumaraan sa paglilitis. Wala itong pirma at pangalan ng may akda. Si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero inamin din niya kalaunan na siya ang nasa likod ng draft resolution. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13, dahil na rin sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat anila ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Pero konsulta. May nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizable na yung number na sumuporta. Ang iba makasama namin may ibang draft. So siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang
provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa susunod na linggo daw niya ito balak ihain. Paglilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito ang bise. Ako, kukunin ko natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siyang pakialam dito. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. nanindigan naman ng ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Kapag inihain ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang madismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero, sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya. Kung may question sa kahihinatnan nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Humihiling naman ang caucus si Senadora Amy Marcos na nabasa na raw ang draft resolution. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, magkautos na kami. At maraming nalalabuan, maraming opinions. Giit naman ng mga magsisilbing impeachment prosecutors, labag sa saligang batas ang nakasaad sa draft resolution. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, di ba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial, and that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Ang kampo naman ni Vice President Duterte, kinukwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kinu-question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Pero nang usisain ang bise sa detalye ng kanyang stratehiya, yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Ang Malacanang muling iginiit na hindi nakikialam sa proseso si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya ito sa pahayag ni Kabataan Representative Raul Manuel. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? We give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Maliwanag ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta? Nagdidikta sa Senado? At maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yon. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pag-aala superhero ng rider habang minamaneho ang kanyang motorsiklo sa isang kalsada sa Dumangas, Iloilo.
Ayon sa barangay officials, naantala ng rider ang pagresponde ng MDRRMO sa isang aksidente sa kalsada roon. Ipinatawag ng barangay ang 17 taong gulang na rider kasama ang kanyang magulang dahil sa insidente. Kinumpis ka rin ng motorsiklong gamit niya na napagalamang pagmamay-ari ng kanyang ama at walang plaka. Wala ring lisensya para magmaneho ang binatilyo. Paliwanag ng nanay ng rider, hindi alam ng binatilyo ang kanyang ginawa dahil sa kalasingan. Huligan din ang panghahablot at pakikipag-agawan ng isang lalaki sa bag ng isang babae sa loob ng isang fast food restaurant sa Malabon. Naaresto rin naman siya kalaunan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nag-o-order sa isang fast food restaurant sa Barangay Longos, Malabon ang babaeng ito kahapon ng madaling araw. Habang ang lalaking nakaputi sa labas, sandaling tumigil sa may pintuan at tila nagmamasid. Maya-maya, pumasok na siya. Lumapit sa babaeng nag-o-order at biglang hinablot ang bag nito. Laman ng bagang mga ID card at halos 10,000 pisong cash. Sinubukan pa ng babae na hatakin pabalik ang bag niya pero... Nung nag-aagawan sila, nung naglabas na ng patalim yung suspect, siguro sa takot, nadulas na po itong victim doon sa pag-aagawan po nila. Nakuha niya yung bag na tangay niya po, ma'am. Ang security guard ng fast food restaurant saglit daw nag-ikot noon. Pagbalik niya... Pagbuksan pa konti ng gwardiya natin, hindi niya alam na nag-aagawan pala yun. Kaya nabuksan niya, kung tinitingnan niya, i-verify niya kung ano nangyayari. Yung pala, natangay na. Ang suspect tumakas sakay ng jeep papuntang Caloocan. Humingi raw ng tulong sa pulisya ang gwardiya. Naaresto sa hot pursuit operations ang 33 anyos na suspect sa Barangay 8, Caloocan. Narecover din mula sa kanya ang tinangay na bag, pati ang patalim na ginamit niya sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Pero sabi raw niya sa pulisya, kakapusan sa pera ang nagtulak sa suspect para magnakaw. Parehas pa rin po, ma'am. Pangailangan sa pera, ma'am. Reklamong robbery with violence against or intimidation of persons at illegal possession of bladed weapons ang kakaharapin ng suspect na nakakulong na sa Malabon City Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang pamilya sa Malungon, Sarangani nang bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa isang truck. Sarah, paano yan nangyari? Rafi, lilipat sana papuntang either lane ang kotse nang mapunta ito sa lane ng kasalubong na truck. Wasak ang kotse na pumailalim sa unahang bahagi ng truck. Patay ang mag-asawang 35 at 34 anyos, pati ang 3 anyos nilang anak na babae. Inaasikaso na ng kanilang mga kaanak ang kanilang bangkay. Hawak naman na ng pulisya ang truck driver na sinusubukan pang kunan ng pahayag. 11 tindahan ang nasunog sa Ormoc City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang burger store sa Barangay South. Sa laki ng apoy, rumesponde na rin ang mga fire station sa mga kalapit na lugar. 2 ang nagtamo ng sugat, kabilang ang isang bombero. Sa tala ng BFP, umabot sa mahigit 8 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng apoy. Mga mare at pare, ni-reveal ni British singer Jessie J na siya ay diagnosed na may breast cancer. Before No Secrets came out, I was diagnosed with early breast cancer. I'm highlighting the word early. I have been in and out of tests throughout this whole period. Sabi ni Jessie, after ng kanyang performance sa Summer Ball ay hindi muna siya magiging visible sa publiko. Ito ay para sumailalim sa surgery. Say ni Jessie, nag-share siya ng kanyang kondisyon dahil nakakatulong ito para kayanin niya ang pinagdaraanan. Bumuhos naman ng messages of support mula sa celebrities gaya ni Katy Perry, Rita Ora at Leona Lewis. Kaugnay naman ng benefit packages na alok ng PhilHealth para sa makakagat ng hayop, kausapin po natin si PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga, Connie, and magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ano po ang magagawa ng PhilHealth sa pakiusap ng ilang senador na taasan naman ang package para sa anti-rabies vaccination sa gitna po ng dumaraming rabies cases? Well, actually, Connie, kung matatandaan po natin, ang original package natin sa Animal Bite Package ay 3,000. However, kung matatandaan din natin, 2 beses na po tayo nag-increase from 30% noong 2024 and another 50% noong 2025. So ngayon po, ang coverage na natin sa Animal Bite Package is 5,850. But with the request of the some senators, we will again take a look into that, provide some costing, and we will see if we can still increase the package. But as it is, it has already been increased twice. Opo, pero malayo pa rin kasi doon sa presyo po, kapag ikaw ho ay magpapa-anti-rabies vaccine. So, hopefully maaral po ninyo para makadagdag din ho ng tulong yan. Pero ito lang ho, sino-sino ba ang kwalipikado at magkano yung pwede pong maka-avail ng Animal Bite Package ng PhilHealth? Kasya ho ba yung... Opo. Sabi kasi talagang hindi daw kasya yung rabies benefit package, no? Para makumpleto yung bakuna. Yes, Ms. Connie. Actually, I think ang naging example noon sa discussion is for coming from a private hospital. Oo, pero syempre in the government setting, kasya na po yung ating 5,850. Now, sino po yung lahat ng pwede or qualified to get this? Anyone po, kasi alam naman natin under universal healthcare na lahat ng Pilipino ay miyembro na. So anyone po na nagkaroon ng animal bite, especially ng mga aso at pusa, ay pwede po nang magkaroon or makakuha ng benepisyo na ito. But again, as long as doon po ito madadala sa ating mga accredited facilities na mga ospital po and animal bite treatment centers. So far nationwide, we have more than 800 animal bite treatment centers po. Alright. Pero ang rekomendasyon ho ng DOH, di ba sabi nga, ideklara na yung HIV na National Public Health Emergency dahil 500% no, ang itinaas po nito. Ano ho ang magiging effect niyan kung meron man sa HIV treatment package naman ng PhilHealth? Well, Connie, ang ating OHAT or yung outpatient HIV treatment package, dati, ang ating beneficyo dyan is 30,000. But because we have increased 30 and 50%, ngayon po ang coverage na natin is less than 57,000 pesos na. And that coverage is for a year. Quarterly po natin yan na ibinibigay or ibinabayad sa ating accredited facility to support the diagnosis and treatment of an HIV patient. So napakalaking tulong na po nito ngayon para sa mga ating aalagaan na mga kababayan na merong sakit na HIV. Tag-ulan na rin ho, ano naman ho ang aasahan ng mga PhilHealth members kung sakaling magka-dengue? Wag naman, sana. Wag naman nga sana, but we also have increased our dengue package, especially po yung ating severe dengue or hemorrhagic fever dengue, hemorrhagic dengue. Dati po ang ating mild dengue ay 10,000. Ngayon po siya ay umaabot na ng 18,000. At kung ito po ay severe dengue na dati po is 16,000, ngayon po ang ating coverage is 47,000 pesos na. Ang another type of sakit po na kalimitan tuwing tag-ulan ay yung pong dulot sa pagbabaha, yung pong leptospirosis. Dati po ang ating package para dyan is 13,000. Ngayon po, na-increase na natin siya to around 21,000 pesos. Marami pong salamat sa iyong update sa amin. Ngayon pong araw nito sa Balitang Hali. Thank you. Maraming salamat din po, Ms. Connie. And magandang tanghali sa ating lahat. Yan po naman si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Sa Western Turkey, makikitang tinatanggal ng lalaki ang tali sa yate na nakakabit sa port walkway. Pumasok siya sa loob ng yate hanggang magkaroon ng malaking pagsabog. Agad namang tumulong ang ilang naroon para maapula ang apoy. Sugatan ang 2 sakay ng yate habang may nadamay ring sibilyan na nasa pampang. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog, pero bago ito ay mangyari ay kinakargahan ng langis ang yate. Tinangay ang isang motorsiklo sa Binondo, Maynila. Nahulikan pa ang suspect na tulak-tulak ang motorsiklo papunta sa talyer para pagawan ito ng bagong susian.
Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Nasiraan o naubusan lang ng gas ang lalaking ito na nakuha ng nagtutulak ng motorsiklo sa bahagi ng Wadluna sa Binondo, Maynila. Pero ang lalaki, motor napper daw pala. Ayon sa 22 anyos na biktima, ipinarada niya ang kanyang motor sa bahagi ng Alvarado Street sa Divisoria para sana maghatid ng mga parcel sa isang mall. Mga 50 minutes lang po simula pagdating ko nawala yung motor ko. Ang alam ko nilipat lang ganun. Tapos wala na po hanggang sa nagpa-review na po ako sa CCTV. Base sa backtracking ng pulisya, makikita pa ang salarin na itinutulak ang motor ng biktima mula sa bahaging ito ng Alvarado Street papunta ng Wadluna. Naghahanap umano siya noon ng pagawaan ng susian. Then nagpatulak siya hanggang UN sa may pagawaan ng susian. Then parang sarado yata. Tapos nagpatulak siya hanggang doon sa may San Andres Complex. Doon niya pinagawa yung susian po. Sa CCTV ng mismong motor shop, makikita pa ang lalaki na dali-daling ipinarada ang motor ng biktima. Napaniwala niya raw ang mga mekaniko doon na nasira ang kanyang susian at kinakailangan niya pang mag-deliver kaya agad itong napalitan. Matapos yan, huling namataan ng lalaki na sakay ng motor ng biktima sa bahagi na ng Buendia sa Pasay City. Nai-report na sa Manila Police District o MPD ang pangyayari at patuloy na hinahanap ang lalaki sa video. Umaasa ang biktima na mababawi pa ang kanyang motor lalo at mahigit 2 taon niya pa raw itong huhulugan. Siguro masasabi ko lang sa kanya, lumaban na siya ng patas po. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong June na mapapanood ang biggest lineup ng shows mula sa GMA. Sa linggo na ang simula ng tagisan sa The Clash 2025. World premiere naman sa June 16 ng prime serye na Encantadia Chronicles Sangre. Streaming din ang Beauty Empire sa View starting June 16 at mapapanood sa GMA sa July 7. Triple premiere naman ang aabangan sa June 23. May Father's Wife sa afternoon prime, K-drama na The Lovely Runner sa hapon at Tambalang Denjen ng Sanggang Dikit for Real sa gabi. Sa June 28 naman ang reality dance competition na Stars on the Floor at sa June 30 ang seryeng Akusada. Bahagi yan ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng GMA.